Bukera ng aking Uncle Olem, ang kapatid ng napanganay ng mother ko. Ito po yung kanyang bahay kubo dito sa bukid. Dito po kami nagbabakasyon last year. Pero nakita ko ngayon, namimiss ko tuloy sila, kaya kailangan ko tong i-post para hindi na mawawala. Ang dami-dami nilang durian guys nung time na ito, kaso lang hindi pa hinog, hindi pa nahulog. Salo pa ang mga durian na paborito ko. Tapos mayroon silang lansones dito. Ang dami ng prutas dito guys. Ang lilim-lilim ng area nila. At saka ang linis. Yan ang auntie ko, ang asawa niya, ang pinakamamahal ko rin auntie. So mahal din niya ako diyan. Hello auntie, shout out to Auntie Deling, ang asawa ni Uncle. So ito yung bahay kubo nila dito sa Kabukeran guys. So ang cute-cute ng bahay nila kasi ang hagdanan nasa ilalim ng sahig. Tapos aakyat pa kami doon sa taas at titingnan namin. May CR din guys para hindi na mahirapan kapag nagbabawas tayo o gusto nating umihi. May CR, may cute din na abuhan. Tapos akyat kami. Bang, mayroon ng pinto. Kakaiba ang pinto nito guys. So yan, see, yung uncle ko, ano na yan siya, 70 plus na ang edad, pero ang lakas-lakas pa yan, guys. Kaya pa niya na mag-tapping ng rubber, o mag-drive ng sasakyan at the edge at 70 plus, pero ang galing-galing pa ng uncle ko. I'm proud nga ang lakas-lakas pa ng uncle ko. So ngayon guys, kailangan namin umakyat dito guys para makita namin yung taas kung ano man ang nandyan kasi first time ko nandito sa kanila. Tapos may buta pa. So nagtutour kami dito sa kanilang bahay. Ang lilim-lilim ang hangin dito guys. Ang sarap talaga pag dito ka nakatira. Akyat na ang lahat. Yan ang uncle ko, ang lakas-lakas, 'di ba? Susunod naman, pinapakita niya sa akin ang kwarto at ito naman si auntie. Tingnan mo, ang sarap ng tawa. Bang! Charot! Ang saya-saya talaga namin dyan, guys, habang umaakyat kami. Kasi parang ang saya-saya din nila na dumating kami dito sa kanilang Kabukeran. Yan ang kwarto nila at saka at same time na ang kanilang mga gamit ay bitay-bitay lang guys para hindi makain ng kung ano-anong mga pusa or kung may daga hindi makain. Kung may mga pagkain, bitay-bitay lang. May kunting lamesa, nagkwento-kwentuhan kami dyan. Ang daanan guys, nasarap lang talaga ng daanan. Ganyan yung daanan, madaanan lang. Sa tagal na panahon guys, hindi pa nagbago. Yun lang, sad to see. Maliit pa lang kami hanggang ngayon. Ang daanan doon, ganun pa rin. Walang pagbabago. Kaya, sana makikita yan ng government para hindi mahirapan ang mga taga dyan sa lugar na yan. Sana mabago na at para hindi naman mahirapan yung mga tao dyan. Mayroon din kaming Kabukeran dyan, nandoon sa malayo pa, mga 5 kilometers siguro mula dito sa bahay na ito, sa bukid na ito. Pero hindi na kami nagpunta doon kasi malayo. Dito kami, nagkuha kami ng tilapia, kumuha kami sa fish pan kasi yung kapitbahay nila may fish pan. Binibili din namin yung tilapia kasi masarap nga kasi fresh na fresh yung tilapia bagong nagdalaw-dalaw lang kami dito at saka yan yung uncle ko, yung isa kong uncle na kapatid din ng mother ko. So nagtapping siya doon. Nagtapping siya ng rubber kasi yung pangunahing hanap buhay nila dito sa mga farmer ay rubber tree. So mayroon din kaming ganyan dati, kaso lang binibinta na ng mga magulang ko kaya wala na kaming ganon.
Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Maraming